ikaw? Yung babae ba sa hotel? Buntis na ba siya ngayon ng anak ko? Ngayon, ang mga magbobote sa kalye ay ang gaganda na ng suot? Ang weird, nasan na siya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tulungan mo naman ako, gwapo. Iniiwasan mo ba yung tao na yun? Huwag kang ganun kasutil. Hindi, kailangan kong maghanap agad ng ama para sa anak ko. Anong sinabi mo? Paano mo nasabi yun? Gwapo pero mahirap. Di ba ito ang ideal na asawa, ideal na asawa? Gwapo, may asawa ka na ba? Mahilig ka ba sa mga bata? Gusto mo bang pakasalan ako? Bilin mo ang isa, libre ang isa. Magiging ama ka na agad. Anong sinabi mo? Tinatanong kita, interesado ka bang maging ama ng anak sa sinapupunan ko? Ilan bote na bang nainom mo? Hindi mo ba ako tinanong kanina kung bakit ko iniiwasan yung tao? Sabihin ko sa'yo, sa totoo lang, siya ang tunay na ama ng anak sa sinapupunan ko. Ano? Assistant ng ama niya. Pwede bang huwag kang magsalita ng paikot-ikot? Natakot ako sa kanya. Kakatakas ko lang sa likurang pinto ng kumpanya. Natatakot akong mahuli niya at mapilitang makipagkita kay Mu Yiwei. Ako bang iniiwasan mo? Hindi naman si Mu Yiwei yung tinatakbuhan mo. Bakit? Kapag sinabi ko sa kanya ang totoo, matatakot kaya siya? Dapat matakot ang isang mangangalakal ng bote. Na-offend mo ang presidente ng Moose Group, huwag mo siyang takutin. Hello? Ayoko ng kagaya niya. Masyadong mayaman. Gusto ko yung tulad mo, mahirap. At mababa ang loob. Gaano kababa ang loob ng isang mangangalakal ng bote? Okay. Hindi ako mangangalakal ng bote. Kanina lang may matandang babae na nagsabing kailangan niyang umihi ng madalian at pinabantayan sa akin to. Bakit ka nagpapakumbaba? Hindi ka pala mangangalakal ng bote. Ayoko nun, gusto kita. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? 5,000 piso. 500? Anong iniisip mo? Sinabi ko, 50,000. Babayaran kita ng 50,000 kada buwan. Pakasalan mo ako at maging ama ng anak ko? Ibig mong sabihin, gawin mo akong peking ama ng sanggol sa tiyan mo. Oo. Siya. Tumango ka kung payag ka. Umiling ka kung hindi. Anong ibig sabihin ng pagtawa mo? Kung hindi ka payag, sabihin mo agad. May oras pa ako para humanap ng iba. Dapat makahanap ako ng ama para sa anak ko ngayong araw. Sandali lang. Hindi ka pwedeng humanap ng iba. Oo, payag ako. Sige, kumuha na tayo ng sertipiko. Tara. Gino. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Miss Gian. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay talagang sa amo. Magaling, magkakaroon na ako ng apo. Ay, Hindi ko inaasahan ito, anak. May pamilya na ang ating anak. May pamilya na siya ngayon. Assistant Wang. Opo. Yun lang ba ang laman ng pagsusuri? May pagsusuri ba sa pag-iisip? Hayop ka, ano ang sinabi mo? Hindi ko alam kung epekto ng pagbubuntis. Ang utak ni John Xiaoxiao ay parang medyo sira-sira na. Sabi niya, ayaw niya sa mayayaman. At gusto niyang magpakasal sa basurero. Natutunan ng binata mula sa investigasyon sa pamilya ni Miss Jane na mayaman ang kanyang ina noon. Pagkatapos maglingkod sa kanyang ama, niloko siya nito at nagkaroon ng anak sa labas. Pagkamatay ng kanyang ina, ipinasok niya ang kabit sa bahay. Kaya pala ayaw niya sa mayayamang lalaki. Takot ba siyang makakita ng asawang katulad ng kanyang ama?
Oo nga pala, Yue. Nasabi mo na ba sa iyong manugang na ikaw ang presidente ng Moose at napakayaman mo, di ba? Maghahanap siya ng stepfather para sa kanyang anak. Paano ko sasabihin sa kanya? Sige, itago mo na lang ang sikreto. Kahit man lang sa panahon ng pagbubuntis, huwag siyang masaktan. Para masiguro ang ligtas na pagsilang ng bata. Sige. Wow, nakakuha ka talaga ng sertipiko. Ang bilis. Nakilala ko ang isang mahirap naman pero gwapong lalaki sa kalye at agad kaming pumunta sa Civil Affairs Bureau. Muyue si Muyue ang napangasawa mo. Hindi ko man lang napansin ang pangalan noon. Si Muyue nga talaga. Hoy, Sheshe, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Muyue, ikaw ba ang presidente ng Mew Group? Ako. Magsalita ka. Nandito na sa kumpanya ang manugang natin. Ay nako, anong gagawin natin? Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang presidente ng Mew Group? Hindi. Nagsisinungaling ka, nakita ko mismo. Bumaba ka sa isang mamahaling kotse. Huwag mong sabihing trooper ka lang. Anak. Anak. Oo. Ay, naku! Tatay, nanay, nandito kayo. Anak, ito si Xiaoxiao, di ba? Ang manugang ko. Tingnan mo kung gaano kaganda ang batang ito. Kumusta po, tito at tita? Dito ba kayo nagtatrabaho? Oo, ako ang tagalinis. Ako ang nagtitipon ng basura dito. Oo, pamilya namin ang negosyong ito. Pamilya namin ang negosyong ito. Oo. Well, malaki naman pala ang negosyo ng pamilya ninyo. Kami at ang may-ari ng Mushi ay malayong kamag-anak. Ang relasyon ng dalawang pamilya ay napakabuti. Ang pangalan ng anak ko ay kinuha mula sa pangalan ng CEO ng Mu Group para makakuha ng swerte mula sa mayaman. Tingnan mo kung gaano kamaharlika ang itsura ng anak ko. Maghanap ako ng pagkakataon para masakyan ng anak ko ang kotse ng CEO para makakuha ng swerte. Ang galing mong magsalita. Paano mo naisip yan? Kung hindi, akala mo ba ang aming Moji ay nakamit ang kanyang narating ngayon dahil lahat yan sa bibig ng nanay mo? Ah, ganun ba? Hindi pala totoo. Hahaha, sandali lang. May sasabihin ako. Ano yun? Sandali lang. May sasabihin ako. Anong meron? Tito at tita, nagpakasal ako kay Yue ng biglaan. At wala akong oras na bumisita sa inyo. Pero kailangan kong maging tapat sa inyo tungkol dito. Sa totoo lang, buntis ako. Mabuti yan, mabuti yan. Hindi po, tita. Hindi galing kay Muyi ang batang ito. Hindi yan problema. Well, sa pamilya namin, hindi namin pinapansin ang mga peking bagay na yan. Oo, hindi namin pinapansin ang mga peking bagay. Basta magkasundo kayo, hindi mahalaga kung kaninong anak yan. Hindi yan mahalaga. Oo. Napaka-open-minded ng pamilya ninyo. Hoy mo, Yue, tingnan mo. Anong nangyayari? Naninikip ang kamay mo. Unang beses mo sa ganitong high-end na lugar, medyo kinabahan ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng lahat ngayon. Dapat bumili ka ng tunay na brand name. Tingnan mo ang damit mo. Hindi man lang sikat na brand. Ang tindahang ito ay puro high-end customization. Walang imitasyon. Tara, tingnan natin. Oh, hindi ba't ito ang aking mabuting kapatid? Narinig kong nakahanap ka ng isang magbobote bilang sugar daddy. Ikaw, hindi ka mukhang prinsipe kahit na naka-dragon robe. Payo ko, gumastos ka ng mas kaunti sa yan.
Ang pakiramdam ng suot ang sikat na brand sa labas ng urban-rural junction ay ikaw ang kapatid mong babae. Kaya nga magaling kang magsalita. Sa tingin ko, mukhang kakaiba siya. Palagi kong naiisip na may kakaiba, pero hindi ko alam kung bakit. Nahanap ko ang essence ng problema. Ito ay problema ng tao. Oo, Ikaw. Mr. Liu, tingnan mo sila. Ano ang problema sa akin? Waiter. Kukunin ko ang binibili nila. Hindi kami nag-serve sa kanila ngayon. Hayaan mo sila. Sorry, kami ay high-end customization. Ang mga damit ay picky, hindi kayo suitable. Ako ay VVVIP. Ang mga damit ay nag-pick din ng tao. Ang mga mata ng masa ay matalas. Alam mo ba sino ako? Ako ay... hindi ba ikaw lang ay rich kid? Mga tao tulad mo, makakapag-date kami ng 4 o 5 tulad mo sa isang buwan. Lahat sila galing sa wealthy families, may pera. Pero hindi masyadong matalino. Jian Xiao. May sinabi ba ako na mali? Naaalala ko nag-post ka sa Moments ilang araw ago nag-post tungkol sa Mr. Shang or Lee. Naalala ko may mga pictures. Hindi mo kang ganon. Ikaw. Mr. Liu, makinig ka sa akin. Hey, makinig ka sa explanation ko. Makakayanan ko kayo. Magaling. Ito. Hey, at yan. At ito, subukan mo lahat. Bilhin mo lahat para sa akin. Bilhin, ikaw ang magiging ama ng anak ko mula ngayon. Protektahan ko kayo. Napakabait mo. Tingnan mo, ito ang bahay, na sumasang-ayon sa lahat ng hinihiling mo. Bagay na bagay ito para sa silid tulugan ng bagong kasal. Sa tingin ko, maganda naman ito. Masyadong maliit ang bahay na ito. Kailangan mga 4 o 500 metro kwadrado man lang. Kung hindi ako makakagalaw ng maayos. At ang dekorasyon. Dapat gawa sa marmol at troso para eco-friendly. Maganda yan para sa buntis. At itong mga appliances. Ang refrigerator na ito, ang pangit naman nito. Dapat may low oxygen at cellar preservation function para manatiling sariwa ang mga prutas at gulay. At itong kwarto ng bata, masyadong maliit ang kwarto ng bata. Kapag lumaki na ang bata, hindi makakapaglaro. Hindi. Talagang hindi pwede. Sige, naintindihan ko na. Talagang masisiyahan kayo, Jimo. Huwag mo siyang pakinggan. 4 o 500 metro kwadrado? Ang saya-saya mong gumastos ng pera ng asawa mo. Gusto mo talagang maging palamunin. At yung kwarto ng bata, hindi naman sa'yo ang batang yan. Bakit ka masyadong interesado? Ano? Hindi ka sang-ayon? Ikaw ang magbabayad o ako? Ikaw ang magbabayad. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sigurado na ito. Baka gusto nating pag-isipan muli. Napakakawawa naman ang bahay na ito. Tumahimik ka. Kung nahihiya kayo, tutulungan ko kayong palitan ang buong customization ng bahay. Hardware at soft decoration. Ayos lang ba yon? Pagkano ang halaga noon? Madali lang 30% diskwento, 30% diskwento sa bahay. At libreng dekorasyon. Ayos na ba? 30% diskwento? Parang hindi totoo. Hindi naman. May special offer kami ngayon. Masaya ang boss namin sa kasal niya. Nagkataon, ikakasal din ang boss mo. Hindi ba tadhana yon? Mag-asikaso na tayo ng mga papeles ngayon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tangang yon. 30% diskwento ang mura. Oo. Hindi naman kay Jimo ang bata. Soccer siya. Ngayon, ang mga mayayaman ganito na ang trip. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ang target ay madalas itinuturing na bellwether. Ibig sabihin, isang indikasyon kung paano ang mga tao. Hello nanay, ano yon? Hoy anak, narinig ko na ikaw at ang asawa mo ay sabay na tumira. May sasabihin ako sa'yo, huwag kayong mag-sex kapag buntis. Nanay, ano ba iniisip mo? Pekeng kasal lang kami at magkahiwalay ang tulugan. Ay, hindi mo naiintindihan. Kapag buntis ang babae, nag-iiba ang hormones niya. May sexual urges siya. Dapat mong kontrolin yon. Pumunta ka sa kwarto ko. Hindi pwede.
Ay nako. Tama ka pala. Bakit ang tagal mo? Ang tagal kitang hinintay. Hoy! Dahan-dahan lang, hindi ako ganun. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw. Anong iniisip mo? Oo. Halika, umupo ka rito. Di na kailangan. Dito na lang ako uupo. Dito na lang ako uupo. Si Hiwe? May hihilingin ako sa'yo. Simula nang mabuntis ako, may sobrang kailangan ako. Gabi-gabi ko itong iniisip. Di ako makatulog dahil dito. Nakakainis. Kailangan. Ibig mong sabihin, Samahan mo akong makipagkita sa ama ng bata. ibig mong sabihin makipagkita sa ama ng bata. Si Mu Yue? Oh, Alam ko itong bagay na to, napakahirap nito para sa'yo. Pero para maiwasan pagkapanganak ng bata na magkaroon ng mga hindi kailangang problema, kailangan nating magkasamang pumunta at ipaliwanag sa kanya ng harapan. Sa atin ang batang ito, wala itong kinalaman sa kanya. di ka pwedeng pumunta mag-isa? Bakit kailangan mong pumunta ng harapan? Hindi. Dapat makita niya ng sarili niyang mata na may asawa ako. May sariling magulang ang batang ito, saka lang siya titigil sa bata. Ganun na ba kalaki ang galit mo sa kanya? Oo, gusto kong magkaroon ng malinaw na hangganan sa kanya. Magkaroon ng malinaw na hangganan sa kanya. Wala nang koneksyon. Kaya tulungan mo ako. Samahan mo lang akong makipagkita sa kanya. Makikipagkita ako sa kanya. Magkasama tayong haharap sa kanya. Sige, aayusin ko to. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi ko mababayaran to. Naalala mo ba ang sinabi ko kanina? Oo, naalala ko. Kapag nakita mo si Mr. Mu ngayon, huwag kang tatawag sa kahit sino. Magkunwari ka na lang na wala siya. Mabuti. Kapag may nagtanong, nasaan si Mr. Mu? Paano ka sasagot? Nag-abroad siya at hindi babalik sa ngayon. Mabuti. Sige. Tayo na. Director Yao, talaga bang mag-a-abroad ka? Sa abroad ngayon si Kuya Mu, hindi madali ang bagong proyektong ginagawa niya. Kung makakasama ko siya at maging katulong niya, tiyak na uusad ang relasyon namin. Yung kay Jan Xiaoxiao, hindi pwedeng baliwalain. Malapit na ngayon ang pakikipagtulungan ng Linji Group sa Mu Group. Lalo na yung proyekto sa Qingshui City. Tiyak na personal na magtatanong si Mr. Mu kung magkakausap sila. Hindi ba lalabas ang sikreto natin? Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Hindi madaling kausapin ang kanyang stepmother at half-sister. Hindi niya mapapanatili ang proyekto sa Qingshui City. Hindi ko hahayaang magkaroon sila ng pagkakataong magkita ulit. Assistant Wang, nandito kami para hanapin si Mr. Mu. Nasaan siya? Nag-abroad po si Mr. Mu. Hindi siya babalik sa ngayon. Mga 7 o 8 buwan. 7 o 8 buwan? Sobrang pagkakataon naman to. Sabi ko na nga ba, ang hirap ng mayaman. Ikaw ang pinakamaganda, mahirap pero gwapo. At laging nasa tabi ko. Anong nangyayari? Bakit nandito ang litrato mo?
Mu Yiwei. Bakit nandito ang litrato mo? Oo. Para sa katapangan. Oo, iniligtas ko ang buhay niya. Nagpapasalamat siya ng husto, kaya ipinaskil niya ito para sa akin. Nang araw na iyon, nagpupulot ako ng basura sa gate ng Mu. Isang malaking truck ang diretso. Bumangga? Dumaan lang sa harap ko. Paano naging katapangan yon? Pero nahulog siya at inatake sa puso. Buti na lang naisalba ko siya agad at dinala sa ospital. Tingnan mo siya ngayon. Napakalusog at kulay rosas niya. Dapat pasalamatan niya ako. Ang galing talaga ng boss mag-imbento ng kwento, nakakabilib talaga. Oo. Nagpapasalamat talaga kami kay Mr. Mu kaya ipinaskil namin ang litrato niya dito. Okay lang. Assistant Wang, Opo. sigurado ka ba Mr. Mu? Babalik ba siya sa loob ng maikling panahon? Oo, mga 8 buwan man lang. Sige, alis na ako. Mauna na ako. Huwag mo na akong ihatid. Ang saya-saya mo. Siyempre naman, nawala na ang isang malaking pasanin kaya natural na masaya ako. Anong problema? Tapos na ang negosyo mo. Ako naman ang turn. Ha? Plano para sa pagbubuntis. Ehersisyo at pangangalaga sa kalusugan. Diet? Dekalidad na paglilinang. Kalimutan ng iba, ano ba talaga ang quality cultivation? Ang edukasyon sa cultural quality ay dapat magsimula sa prenatal education. Pwede kang mag-flower arrangement, magpatugtog ng musika, at iba pa. Floral arrangement. Mr. Mu napaka-attentive at magandang mga ideya. Pero tumatanggi ako. Bakit? Kung susunod ako sa plano mo, paano ako magkaroon ng oras at lakas para magtrabaho? Magtrabaho ka habang nagbubuntis. Noong huli, ang mga resulta ng physical examination mo ay hindi nakapasa. Sabi ng doktor sobra ang pressure sa trabaho mo at kailangan mong magpahinga. Huwag mo itong alalahanin. Kung hindi ako magkakita, sino ang magsusuporta sa'yo? Sino ang magsusuporta sa sanggol sa tiyan ko? Malakas ang kompetensya sa kumpanya ngayon. Kung talagang mag-maternity leave ako, magagamit ng kapatid ko ang pagkakataon. Ganun ka ba kapag hindi swerte sa trabaho? Sabihin mo sa akin, tutulungan ko itong resolba. Nagmamalaki ka lang. Talagang iniisip mo na ikaw ang presidente ng muna may tens of billions, Mu Yiwei. Sayang, parehong pangalan, parehong surname, ibang kapalaran. Ikaw, Ikaw ano? Kung ako ang mali, pwede mo akong kontrahin. Tama ka. Libre. Masyado kang libre. Ginugulo mo lang ako ng walang dahilan. Kung talagang masyado kang libre, maghanap ka lang ng trabaho. Maghahanap ako ng trabaho. Hello, Mom? anak, sinunod mo ba ang schedule? Ay, hindi. Ako ang ma'am, nakahanap ako ng 10 top people. Binuo lang ang schedule, napakaganda para sa mga nagbubuntis. Sabi niya masyadong mahal. Maghanap ka ng paraan. Hindi maganda ang resulta ng prenatal check-up niya. May risk siya ng miscarriage. Kahit ano, dapat mong alagaan siya, makinig. Kung masyado kang libre, maghanap ng trabaho. Sabi mo libre ako. Ipapakita ko sa iyo. Ginoong Mu, gusto mo talagang gawin ito? Oo, tama. Mag-a-apply ako bilang assistant ni Jian Xiaoxiao dahil hindi ko siya matutulungan bilang presidente ng MUS. Gagamitin ko ang identidad ko bilang assistant. Pero maraming buntis na nagtatrabaho hanggang 8 o 9 months. Hindi naman kailangang maging masyadong strict. Sinabi ng doktor sa last check-up, sobrang work pressure maaaring magdulot ng miscarriage. Paano niya matatagalan ang internal strife sa kumpanya sa kondisyon niya? Bukod pa, hindi ko papayagan ang anak ko na bully ng mga tao ang baby ko bago pa siya ipanganak. Simula ngayon ang MUS ay nakasalalay sa iyo. Ginoong Mu, Hey, kung may magtatanong sa akin, pupunta ako abroad.
Ginoong Mu, hindi ko kayang hawakan ito. Ginoong Mu ang ganitong malaking company eh. Ginoong Mu, Ginoong Mu, Ginoong Mu. Ginoong Mu. Kunin natin ang project na ito. Mu, Jianmei, ano ang ibig mong sabihin? Ang Qingshui City ay project ko. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi satisfied ang management ng Moose sa iyo bilang project owner, ikaw lang ang dapat sisihin sa pagbubuntis mo out of wedlock. At sa bad personal conduct, hindi na nagtitiwala sa iyo ang mga customers. Tapos gusto ko itanong sa'yo, paano ka ipinanganak? Paano kayo ng mother mo nakapasok sa Jian family? Dahil ang mother mo ay short-lived person at walang luck kahit kailan. Namatay ang husband niya nung medyo successful siya. Ang blessing na ito natural na naiwan para sa ibang tao para i-enjoy. Jianmei, dapat maging respectful ka. Pinagbabawal ko ang pag-usap mo tungkol sa mother ko. Sasabihin ko, ang mother mo hindi lang short-lived person, pati bitch. Ikaw, little bitch. Pati shameless. Ikaw, Pinapayo ko sa iyo maging sensible quit sa Qingshui project as soon as possible. Huwag mong gawin ang sarili mo so anxious na at mawala ang bastard sa tiyan mo. Sino ang sinasabi mong bastard? Sige, ikaw ang murang asawa ni Jian Xiaoxiao. Tara na, hindi na natin kukunin ang proyektong ito. anong sinasabi mo, Muiwei? Magtiwala ka sa akin. Ang asawa ko ay buntis pa ngayon. Napakahalaga ng kanyang tiyan. Ayaw kong siya ay mag-abala sa mga walang kwentang bagay at mga walang kwentang tao. Kaya tatalikod kami sa proyektong ito. Hahaha, mabuti. Napakasensyado mo. Ang isang basura at ang isang duwag ay magkatugma. Mayroon pa. Kaya mo ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ang proyekto sa Qingshui City, Xiaoxiao. Ibigay mo na sa akin lahat ng proyekto sa iyong mga kamay? Kaya mo ba? Oo, mayroon ako ngayong 7 proyekto na may halagang 2 bilyong piso. 80% ng negosyo ng Linji ay nakataya na kapag asikaso ako ng daan-daang kliyente. Mula ngayon, lahat ay ipapasa sa iyo. Hindi pwede ito. Wala pang karanasan sa proyekto ang Jianmei. Hayaan mo siyang mamahala sa 7 pangunahing proyekto. Magkakagulo. At ang ganitong malaking pagbabago agad-agad ay magpapabahala sa mga kasosyo at investor. Gusto mong gawin? Hayaan mong gawin mo. Aalis ako. Sandali lang. Jian Xiaoxiao, si Linji ay pinaghirapan ni Dad. Kung gagawin mo ito, magagalit siya. Ano raw sabi niya? Narinig ko raw na gusto niyang hanapin ang tatay niya. Ilang taon ka na ba't humihingi ka pa ng tatay? Hahaha. Aminado ka sa publiko na wala kang kakayahan. At umaasa ka lang sa koneksyon. Ang tapang mo talaga. Tumahimik ka at tigilan mo ang pagtawa. Jianmei, ito ay kumpanya, hindi bahay mo. At walang sasalo sa'yo. Bibigyan kita ng 2 opsyon ngayon. Una, ibalik mo sa akin ang proyekto sa Clearwater City. Pangalawa, magbakasyon ako ng tuluyan. At ikaw ang bahala sa lahat ng proyekto. Humili ka. Hindi ako pipili. Ang gusto ko lang ay ang proyekto sa Qingshui Cheng. At wala akong pakialam sa iba. Ay magtatampo ka pala. Narinig ko lang yung mga gusto tumakbo ang kabayo, pero ayaw pa kainin. Miss Jian, mas kahanga-hanga ka pa. Gusto mo tumakbo ang kabayo, gusto mo pang kainin ng damo ng kabayo. Kung hindi mo kaya, huwag mong kunin ang patatas. Ako pa rin ang mamamahala sa proyekto sa Qingshui Cheng. Ipagpaliban muna. Hoy, sandali. Huwag kang umalis. Bakit ayaw mong pumayag? Tawagin mo silang bumalik. Makikita mo. Makikita mo. Sige, makikita mo. Makikita mo. Oo, magbakasyon ay magandang paraan para umatras. Mabuti. Iyan ay isang kasanayan sa negosasyon. Ginamit ko yan nung nasa kalye ako, panghahakot ng bote. Oo nga pala, kumusta na ang tiyan mo? Pumunta tayo sa ospital. Masyado lang akong nasabik. Gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. Okay na ako ngayon. Mas mabuti pang pumunta sa ospital. Ay, tigilan mo ang kalokohan. Okay lang ako. Oo nga pala, bakit ka pumunta sa kumpanya? Narito ako para mag-apply bilang assistant mo. Ha? Ibig mong sabihin gusto mong maging assistant ko? Oh. Heto ang resume ko. Huwag kang magbiro. Mataas ang standards ko para sa assistant ko.
Dapat kumain ka ng masustansya habang buntis. Bawasan ang pag-o-order ng pagkain. Ikaw ang nagluto nito. Mukhang masarap naman. Kung nagustuhan mo, ako na ang magiging assistant mo sa mga susunod na araw. Araw-araw kong ihahatid sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Ang requirements ko para sa assistant ay... Siya nga pala. Bayad. Hindi na kailangan. Halika, subukan mo. Kumusta? Sabi mo komportable naman. Magpatugtog tayo ng musika. Halika. Kumain ka ng prutas. Kumusta? Ramdam mo bang nawala na ang mga problema mo? At nawala na ang lahat ng masasamang nararamdaman? Bakit mo gustong magtrabaho dito? Kumukuha ako ng pera para magtanggal ng problema ng iba. Kung magbabayad ka sa akin ng 50,000 isang buwan, kailangan kong paglingkuran kang mabuti. Dahil hindi ka nakakaramdam ng seguridad. Kung hindi ako dumating, paano na kaya ang bata ko kung naapi? Sige. Kung gayon, pwede ka nang magtrabaho dito. Mas stable ito. Tuturuan kita ng paunti-unti. Ikaw ang magtuturo sa akin. Ikaw ang magtuturo sa akin. Sige, basta't mapapanatili mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kung gayon, pumunta ka sa personal department para mag-asikaso ng papeles. Sige. Hello, Dad. Sige. Gian, may talaga bang nagrereklamo ka sa tatay mo? Wala akong gana. Kapatid mo si Jan May, huwag kang ganyan magsalita. Tatay, nakita kong nahihirapan masyado ang ate ko. Gusto ko siyang tulungan, hindi ko inasahang maiintindihan niya ng ganyan. Tulungan? Ang galing mo namang tumulong. Yung maliit at mahirap, hindi mo tinutulungan, ang pinipili mo lang yung malaki at kumikitang plataforma. Huwag kang maging sarkastiko. Ate, pamilya tayo. Bakit kailangan pang paghiwalayin ang sayo at sa akin? Sige, kung kalahati lang ng pagiging responsable ng kapatid mo ang meron ka, maiiwan ka kaya sa ganitong sitwasyon ngayon? Nagdesisyon na ako. Ikakarga na ang proyekto kay Xiaomei, hahaha. Hindi ko papayagan yan, proyekto ko yan. Jian Xiaoxiao, hindi mo pwedeng pagpilian ito. Ang Qingshui City ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Hindi ko hahayaang isang babaeng hindi pa kasal. Ang mamahala sa reputasyon ng kumpanya. Ang bait-bait mo ngayon. Ano ang ginawa mo noon? Niloko mo ang nanay ko noong buntis siya. Nakipagtalik ka sa babaeng ito at nagkaroon pa ng anak sa labas. Tapos ngayon, reputasyon ang pinag-uusapan mo. Nababaliw ka na. Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Huwag ka nang bumalik. Oy, nakauwi ka na. Maghugas ka ng kamay at kumain ka na. Hindi na, ikaw na lang kumain. Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka ba ng tatay mo? Papunta na rito si Assistant Wang para makipagkita kay Chairperson Lin Ji. Ngayon na. Bakit po kayo mismo ang pumunta, Jimu? Jimu. Narinig ko na ang proyekto sa Qingshucheng ay nagpalit na ng tagapamahala. Oo, kanina lang umaga ko ipinagpasyayan. Alam mo pa ang ganitong maliit na bagay. Proyekto itong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Maliit na bagay pa ang tawag mo dyan? Ang ipinalit kong tagapamahala ay anak ko rin. Pareho lang, hindi naman po nagbago. Anong mga proyekto na ang nagawa niya? At anong klaseng mga proyekto ang kanyang nagawa? Ito. Jian Rengui, bibigyan kita ng proyektong pamumuhunan. Hindi ko hinihiling na lagyan mo ng gintong gilid ang mukha ng anak mo. Hindi kailanman magkakaroon ng palakasan sa aming ringgi. Talaga? Sa tingin ko wala kang ganoong ugali sa iyong panganay na anak. May kakayahan si Jian Xiaoxiao, ngunit tinanggal mo siya sa pwesto at pinabayaan mong ang bunso mong anak ang pumalit sa kanya. May sira ka sa ulo at minamaliit mo ang iyong anak o kulang sa talino para lokohin kaming mga mu. Ano naman po, Jimu? Hindi po. Kaya hindi na namin papalitan ang tagapamahala. Ang Qingshui City ay mananatiling si Xiaoxiao ang mamamahala. Ano sa tingin ninyo? Hindi dahil magaan ang usapan ay tapos na ang pagkakamali. Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon babantayan kita, Linji. Kung ganito ka pa rin gagawa ng mga bagay, huwag kang magalit sa akin. Kami sa MUS ay hindi na makikipag-ugnayan sa iyo sa anumang anyo ng pakikipagtulungan. Ay, Jimu, seryoso ka naman. Kami sa Linji at Mushi ay palaging
Sasabihin ko ito, makikinig ba si Gigian sa akin o hindi? Naiintindihan ko at ipinapangako ko, hindi na mauulit ang ganitong bagay. Huwag kang mag-alala. Simulan mo nang bantayan si Jan Rengui. Kung mambubuli pa siya ulit kay Xiao Xiao, sabihin mo agad sa akin. Kawawa naman talaga si Madam na may ganong klaseng ama. Kanina pang gabi hindi pa siya kumakain. Baka ngayon umiiyak yan sa isang sulok. Magsaya tayo, Mini. Pakiusap, samahan mo lang ako. Huwag mong sirain ang saya. Mini, Xiao Xiao, saan ka pupunta na ganyan ang suot mo? Mu Yiwei, ibinalik sa akin ng tatay ko ang proyekto sa Clearwater City. Ang saya-saya ko. Magdiwang tayo. Saan? Sa bar, gusto kong uminom. Tara na. Ako na ang bahala. Gandang-ganda, pwedeng makipag-inuman. Sabi ko pwedeng makipag-inuman. Sige, uwi na tayo agad. Ang daming tao. Paano kung may mabangga tayo? Wala namang tao. 800 metro ang layo nila. Mas mabuti nang mag-ingat. Paano kung? Ay, ang dami mo nang sinasabi. Lumabas ako para magsaya. Huwag mong sirain ang mood. Xiao Xiao. Sige. Hoy, isang cocktail. Hoy. Hindi pa ako tapos. Walang alcohol. Hindi pwedeng yan. Mu Yiwei. Kung gusto mo talagang uminom, ako na ang gagawa para sa iyo. Marunong ka gumawa ng cocktail? Espesyal. Sandali. Bigyan mo na lang ako ng gatas. Mainit pa. Espesyal na inumin ba ito? Naglagay ako ng pulang dates. Sige, inumin mo na. Mabuti yan para sa baby. Kung gusto mong mag-alaga ng sanggol, umuwi ka. Bakit kayo nagpapakitaan ng pagmamahal sa bar, mga baliw? Pupunta ako sa banyo. Jian Xiaoxiao ang proyekto sa Clearwater City. Kahit makuha mo man yan, baka hindi mo rin magawa. Hintayin natin. Jane May, ano na naman ang gusto mong gawin? Ikaw mula nang ipinanganak ka, hindi ka gusto ng tatay mo. Pinatay mo pa ang sarili mong ina noong 13 taong gulang ka. Ngayon, yung anak sa labas sa tiyan mo at hindi mo alam kung sino ang ama. Isang kaawa-awang talaka. Ang hamak na buhay na may kasamang marangal, hindi magtatapos ng maayos. Sino ang pinagsasasabi mo? Hindi mo kailangang pakialaman siya. Ano naman kung isa akong tala? Talunin pa rin kita. Eh di mas mura ang buhay mo. Ikaw? Ano ako? Hindi ka nga makipag-away. Gusto mo pang maging project leader. Tingnan mo ang sarili mo, isa kang bigo. Ano naman ang nagyayari kung may mga magulang? Tangka. Naiintindihan mo ba? Depekto sa pisikal, sa madaling salita? Walang utak. Jian Xiaoxiao. Lakas ng loob mong saktan ako? Kung hindi, kung gusto mong saktan ako, hayaan kita. Hintayin mo lang. Medyo cute ka ngayon. Ha? Akala ko, ang mga batang isinilang sa pamilyang tulad ng sa inyo ay madaling maapi at sensitibo. Pero hindi ko inasahan na ganito ka pala kalakas. Ang swerte-swerte, nakasalubong pa ng ganitong mag-asawa. Nakakahiya talaga. Paano naging ganun ka-eksakto? Nahagan sa labi. Pero ang lambot pala ng labi niya. Mukha namang gwapo siya. Mabait naman siya. Talaga na. Ano ba naiisip ko? Maligo na nga. Para maligo ang lahat ng masasamang isip na ito. Pasensya na. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Ako? Wow, mas maganda pa pala sa inaakala ko. Akala ko, ang mga batang ipinanganak sa pamilyang tulad ng sayo ay maselan at madaling masaktan, pero hindi ko inasahan na ganito ka pala katatag.
Ang swerte-swerte naman nakasalamuha pa ng ganong klaseng mag-asawa. Nakakakahiya talaga. Paano naging ganoon ka-eksakto? Hinalikan sa labi. Pero ang lambot pala ng labi niya. Sa totoo lang, gwapo naman pala siya. Mabait siya. Talaga nga. Ano ba naiisip ko? Maligo na ako para matanggal ang mga maruruming isip na ito. Pasensya na. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Ako. Wow, mas maganda pa sa inaakala ko. Anong nakikita mo? Tumahimik ka. Kaya nakita mo si Muyiwei kagabi? Ay, ang gulo-gulo. Tuwing nakikita ko siya ngayon, naiilang ako at nasusuka. Anong klaseng pagkailang ang nararamdaman mo? Hindi ko maipaliwanag. Naiilang ako at mabilis ang tibok ng puso ko. Nauuhaw ako. Sa kaso mo, dalawa lang ang posibilidad. Una, gusto mo siya. Hindi peking kasal lang kami, hindi totoong magkasintahan. E di pangalawang posibilidad na lang. Ano? May nararamdaman ka sa katawan niya. Nai-in-love ka ba? Ano ang pinagsasabi mo? Ay, huwag kang mag-alala. Apektado ng hormones ang mga buntis, mas malakas ang pagnanasa nila sa ganitong aspeto. Lalo na't nakita mo ang titi niya. Mas nakaka-stimulate talaga yon. Talaga? Ang unang priority mo ngayon ay alamin mo muna kung talagang gusto mo siya o hormonal na pagnanasa lang. Paano malalaman? Well, kailangan mong gumamit ng mga taktika. Halimbawa, gumawa ng pisikal na contact. Hawakan mo siya at maramdaman kung tunay na pag-ibig o ibang bagay. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? May nakadikit ba sa mukha ko? Uy! Muyiwei, pwede mo ba akong yakapin? Ha? May kailangan akong alamin, yakapin mo ako. Parang sinabi ni mama na dahil sa pagbabago ng hormone kapag buntis, madaling maging impulsive din. Siya kaya yon? Muyiwei, Xiao, alam kong nasa espesyal na panahon ka ngayon pero kailangan mong kumalma ka at pigilin mo ang sarili mo. bakit ka ganyang kabagal? Yakap lang. Hoy! Muyiwei. Kumalma ka. Xiao, pigilin mo ang sarili mo. Huminahon ka. Kapag buntis, nagbabago ang produksyon ng hormone. May pisikal na pagnanasa ang mga buntis, pero bago mabuntis, kailangan mong kontrolin ito sa unang 3 buwan, iwasan ang pagtatalik, kung hindi, madaling magkagaslaw. Pigilin mo ang sarili mo. Kailangan mong pigilin ang sarili mo. Tumatawag si assistant mo Xiao sa iyo. Ngayon hindi ka na makakatakas. Xiao, ito ang opisina. Dapat ay malinaw ang iyong isip. Ang galing mong magtago. Sa ganitong paraan lang ako makakasama sa iyo sa iisang kwarto. Xiao, kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Huwag kang padalas sa iyong mga hormon. Gising. Sobrang sober ako ngayon, Muyiwei. Matagumpay mong ginising ang pagnanais kong manalo. Hindi ako naniniwalang hindi kita mahahawakan. Mu? Galit na galit ako. Hahaha, talaga. Natakot nga talaga siya. Tigilan mo na ang pagtawa. Tulungan mo akong mag-isip ng solusyon. Hindi mo pwedeng gawin ng ganito. Kailangan mong magpakita ng konting kahinaan tulad ng kawalan ng magawa at kahabag-habag. Para magising ang kanyang pagnanais na protektahan ka at gawin siyang kusakang tulungan. Pagnanais na protektahan, Jan Xiao, may 6 akong empleyado na nagdesisyon na umalis sa proyekto sa Qingshuicheng. Narito ang kanilang mga aplikasyon. Anong problema niya? Hindi naman talaga niya iniisip na siya at yung 6 na empleyado ay mahahalagang haligi, di ba? Iniisip ba nilang mapipilitan ka sa pag-alis nila? Ang pag-alis ng ilang dagang yun ay isang pagdiriwang lang. Paano ito madaling haharapin? Kung gusto mong maging kahabag-habag. Pagnanais na protection. Kung aalis ka, paano na ang proyekto? Kung gusto mong manatili kami, sige, may mga kondisyon lang. Ngayon ang pinakamahalagang sandali ng proyekto.
Kung aalis ka, hindi ba't pinapahirapan mo ako? Sabi ko, pwede kayong manatili basta. Eh kung gusto mong umalis, umalis ka. Sabihan mo ang personal department para matulungan sila sa mga papeles. Sige. Sandali, hindi pa ako tapos magsalita. Pwedeng pag-usapan ito, pwedeng pagkasunduan ito. Xiao Xiao, okay ka lang ba? Okay lang ako, gusto ko lang mag-isa. Ganyan kabigat ang pamilya niya habang buntis. Siguradong masyado siyang nalulungkot. Ang sama ng trato ko sa kanya. Ganun ba ako kaayaw sa'yo? Xiao Xiao, bakit mo naiisip yan? Gusto ko lang ng yakap. Ang lakas mo tumanggi. Sa totoo lang, katulad ka rin ng iba. Minamata mo rin ako sa puso mo, di ba? Ayaw mo rin ba sa akin? Ang tigas ng ulo nitong lalaking to. Bakit ayaw mo akong yakapin? Xiao Xiao, paano naman kita magagalitan? Eh bakit ka palaging umiiwas sa akin? Kasi masyado kitang iniintindi. Natatakot akong masaktan ang sanggol sa sinapupunan mo. Ikaw. Iniintindi mo ako. Xiao Xiao, mabait kang bata. Ipangako mo sa akin na huwag kang masyadong mag-isip ng ganyan. Hawakan mo siya at damhin. Tunay bang pag-ibig ito o iba pa? Mo Yiwei. Parang gusto kita. Xiao Xiao, anong sinabi mo? Ulitin mo. Gusto kita. Ikaw naman? Gusto mo ako? Anong ginagawa mo? Nanay, Bakit ang lapit-lapit mo ng upo? Lumayo ka. Muyiwei, talagang nabigo ako sa'yo. Madalas nakitang pinagsabihan. Anong sinabi ko sa'yo? Pigilan mo ang sarili mo. Pero anong ginawa mo sa loob? Xiao, ikaw. Hindi lahat ay kasalanan mo. Naintindihan ko na buntis ang babae. Pero sa huli, lalaki pa rin ang may kasalanan. Ang kanyang impulso ay problema sa hormone. Ang iyong pagiging impulsive ay problema sa utak. Hindi, kailangan kong manatili rito at bantayan kayong dalawa. Magandang umaga. magandang umaga. Aha. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Muyiwei. Ang paborito mong brand ay may bagong bag. Bibilin ko yan para sa'yo. Ano? Gusto mo akong lumabas? Gusto kong makapag-usap ng kami lang ng asawa mo. Ma, kami ni Xiao Xiao ay kakasimula pa lang mag-init at saka sa tingin mo ba sapat na ang isang apo? Ayaw mo ng isa pa? Ni hindi ko pa nga napapanatili ang una kong apo, pangalawa na. Ma, ang nangyari kahapon ay talagang hindi pagkakaunawaan. Ipinapangako kong hindi na mauulit. Bigyan mo lang kami ng konting espasyo. Kung talagang hindi ka sang-ayon, Tandaan ang pangalawang anak. Iligtas ang parehong ina at sanggol, tandaan. pangalawang anak. Huwag kang mag-alala.
Sige. Hindi ba't ito ang asawa ni John Xiaoxiao na walang kwenta? Inay, Anak. Ito yung mga supplements. Huwag mong kalimutang palitan ang packaging. Baka maghinala ang manugang mo. sige. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, Inay. Gigulo siya. Sabi ko sa'yo, mukha siyang ganoon. Tama nga, may nagpapaalila sa kanya. Jian Xiaoxiao, tingnan natin kung paano mo ito i-explain ngayon. Tingnan mo nga. May problema ba? Hoy, hindi mo ba nakita na hinawakan siya ng babae sa muka at binigyan pa ng mamahaling gamit? Ano ba iniisip mo? Nanay niya yon. Normal lang sa mag-ina ang ganoon. Hindi ba normal? Nanay niya iyon. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung magkano ang sasakyan? Magkano ang sasakyang iyon? At yung mamahaling gamit na hawak-hawak niya. Sasabihin mong isa siyang nanay na nagpapakain sa basura? Tay, tingnan mo, inaamin niya. Tingnan mo siya. Nagpasok ka ng mga kakaibang tao at sinisira ang pangalan ng pamilya natin. Jen May, ibon ka ba? Ang ingay-ingay ng bibig mo. Tay, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Kilala ng biyenan ko ang mga tao mula sa Mu Group. Hindi nakakagulat na tinulungan silang bumili ng gamit. Biyenan mo ay katulong lang ng pamilya mo. Sige. Jan May, wala kang laman sa utak kundi basura. Sambahin ang mayaman, tapakan ang mahirap. Bawat salita mo ang babastos. Tay, tingnan mo siya. Jan May, ganyan ka ba magsalita? Hindi ka naman ibon. Akala mo maya ka. Anong klaseng ibon? Sige, laging kayo nag-aaway. Sumasakit ang ulo ko. Jian Xiaoxiao, ito na ang pinakamagandang paraan. Hindi pinapayagan ng pamilya nating Jian na pumasok sa pamilya nating Jian. Narinig mo ba ako? Hindi naman ganito ang itsura ng ugali niya. Hindi mukhang taga-kolekta ng bote. Totoo kaya ang sabi ni Jan May? Hindi siya kasing simple ng tingin sa kanya. Anong problema? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Halika, umupo ka dito. Halika, kumain ka ng strawberry. Tatanungin kita. Anong ginawa niyo ng biyenan mo ngayong araw? Saan pa ba kami pupunta? Naglibot-libot lang kami. May gagawin kasi ang nanay ko, kaya umalis na siya. May nabili ba kayo? Anong mabibili natin sa sitwasyon ng pera natin? Ah, talaga? Nakita ko itong packaging bag sa basurahan ng kusina. Hindi ito nabili mo ngayong araw. Bakit mo hinukay ito? Basura yan, itapon mo na. Huwag kang magpalit ng usapan. Ang brand na ito ng pampalakas, sikat sa pagiging napakamahal. Bakit may packaging bag ka ng brand na ito? Nakolekta ko lang sa basura. Nakalimutan mo na ang trabaho ko. Talaga? Sige. Itatapon ko na. Ang dumi-dumi nito. Maghugas ka ng kamay mamaya. Anong nangyayari? Bakit niya ako niloko? Mu, nahanda na ang espesyal na pagkain ng ginang. Balansado ang nutrisyon nito. Hindi lang natin dapat bigyang diin ang nutrisyon. Huwag nating pilitin ang buntis na kumain ng mga pagkaing ayaw niya. Mahalaga rin ang sarili niyang panlasa at kagustuhan. Alam ko, isinaalang-alang ko rin ang panlasa ng ginang. Sige, salamat sa iyong pagsisikap. Bilang pribadong doktor at nutrisyonista ng pamilya mo, tungkulin kong alagaan ang ginang. Kung wala nang ibang bagay, babalik na ako sa ospital. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang makita. Ospital, doktor ba siya? Bakit gusto ni Mu Yiwei na makipagkita sa kanya ng palihim?
Xiao, bakit ka nandito? Ganon din ang iniisip ko. Bakit ka nandito? Sino yung lalaking yun kanina? Kakaluto lang ng pagkain ng nanay ko. Pinapunta ko lang dito ang isang kaibigan. Kaibigan? Oo, tara kumain na tayo. Hindi maganda ang sirkulasyon ng hangin sa hagdanan. Hindi ito maganda para sa bata. Tara na. Anong nangyayari? Bakit hindi niya aminin? Bumili siya ng supplements at bakit siya nakipagkita ng palihim at nagpatingin sa doktor nang hindi ko alam? Ay, nainis na talaga ako ngayon. Sobrang kinabahan ako. Hindi magandang ikimkim yan sa puso mo. Bakit hindi mo na lang harapin? Diretsuhin mo na. Sige. Mas mabuting yon kaysa magkimkim. Nabasa ko na ang project book. Walang problema. Tutuloy ang acquisition, pero ang presyo dapat ay sa loob ng 10 bilyong piso. Muiwei, Xiao, anong problema? may iniisip ako na kailangan kong itanong sa'yo. Ano? Kahapon, ganito ang nangyari. Ayos lang, hindi ko na itatanong, naisip ko na. Tortang itlog na may kutsay, ginisang baka na may kutsay, sabaw na may kutsay. Bakit bigla mo itong nagustuhan? Sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Inihanda ko ito para sa iyo. Ako... Oo. Mag-asawa na tayo. Dapat tayong mag-alagaan. Naawa ka sa akin dahil buntis ako. At ako naman, naawa rin sa'yo. Ay, tigilan mo na. Kain ka na. Bakit ka maaawa sa akin? May mga bagay dati na hindi ko maintindihan. Pero kahapon, naiintindihan ko na. Lubos ko nang naintindihan. Bakit may masamang kutob ako? Normal lang na maawa ka. Yun ang pinakamasakit para sa lalaki. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Hoy, Nangako kang pakakasalan mo ako at magiging ama ng anak ko. Akala ko ginawa mo yon dahil sa 50,000. Nagmalasakit ka at nag-alaga sa akin. Akala ko dahil mabait ka at gusto mo ang mga bata. Ngayon naiintindihan ko na dahil baog ka at hindi makapag-anak. Kaya ganoon na lang ang pag-aalaga mo sa bata. Baog ako. Hindi ko masabi ng maayos. Huwag kang mag-init ng ulo. heto dyan, Xiao. Saan mo nakita na baog ako? Saan ako baog? Hindi mo kailangang mahiya. Yung magazine na binabasa mo sa kwarto kahapon, nakita ko. Random ko lang kinuha yon. Sekretong bumili ka ng supplements para sa sarili mo at sekretong nagpatingin sa doktor. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Paano mo ipapaliwanag iyon? Ako, hindi mo maipaliwanag, di ba? Ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Buti na lang, matalino ako. At agad kong nakita ang katotohanan. Ang doktor na yon ay galing sa pamilya mo. Okay lang yan, sabi mo maghihintay ako sa'yo. Gagamutin natin ang sakit. Walang kahihiyan. Huwag kang pupunta ng palihim sa doktor. Hindi ako may sakit. Sige, okay. Hindi ka may sakit, hindi. Tandaan mong kainin tong ulam. Papasok na ako sa trabaho. Diyan, Xiao. Anong ibig sabihin ng yang ugali mo? Bumalik ka rito. Baog ako. Saan galing iyang sanggol sa sinapupunan mo? Hey, talaga nga, masyadong sensitibo pa itong paksa. Hindi pa niya matanggap. Dapat sinabi ko na lang sa kanya mamaya. Pangangalaga sa erectile dysfunction ng lalaki. Oh, ito nga. Pangunahing lunas. Ayusin ang mindset. Pawiin ang pagkabalisa. Pakikilahok at paghihikayat ng asawa. Tiyak na dapat mas banayad ang isang bagay. Masyado akong radikal kanina. Nakastimulate ako sa kanya. Kung gayon, tayo ay sundin lang natin ang planong ito. Miss Xiao Xiao, sa tingin mo ayos na ang kontratang ito? Yun, gaano na ba katagal ang ating meeting? Mga 3 oras na. Anong problema?
Lahat, magpahinga muna kayo. Pagod na kayong lahat. Mag-CR muna kayo. Bakit hindi ka pumunta? Hindi naman ako nagmamadali. Paano nangyari yon? 3 oras na. Yun, hindi maganda ang matagal na pag-upo. Anong hindi maganda? Anong nangyari? Hindi naman. Hindi, sa totoo lang. Ayos ka lang. Kahit saan, ayos ka lang. Ikaw, Ito ba ang tinatawag na tabujin? Anong gagawin ko? Kamusta nanay? Ako ito. Xiao, kamusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Maayos ba ang pakiramdam mo? Maayos naman ako at maayos din ang baby. Pero si Yiwei, hindi siya maayos. Si Yiwei? Anong nangyari kay Yiwei? Nanay, may gusto akong ipaalam sa kanya sa pamamagitan mo. Kung sasabihin ko ito, baka medyo maselan. Huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa kanya? Si Yiwei, hindi siya maayos. Ha? Xiao? Tungkol dito, totoo nga. Aminado siya mismo. Ngayon natatakot ako baka itago niya ang kanyang sakit at ayaw magpagamot. Habang tumatagal, lalong lalala. Itong batang ito, grabe naman. Tiisin lang at hindi sinabi sa amin. Okay lang, pagdating niya pag-uusapan natin. tatay, nanay. Anak, bakit hindi mo sinabi sa nanay ito? Anak, napaka-advanced na ng medisina ngayon, malulutas natin ang problema kung meron man. Jian Xiao, anong kalokohan ang sinasabi mo sa mga magulang ko? Ay nako, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Nanay, tatay. Anong kalokohan na naman ang sinabi niya sa inyo? Napag-usapan na nila, siguro dahil nagbukas sila ng loob. Talaga nga, sa ganitong sitwasyon, kailangan talagang lumabas ang mga magulang. Siguro ang pagmamahal ng mga magulang ang nakahikayat sa kanya. Tingnan mo, gumaan na ang kanilang mga mukha. Samantalahin ang pagkakataon. Ako naman, Hindi pa ako tapos magpaliwanag. tapos na, kumusta na? Naiintindihan ko ito. Hindi pagkakaunawaan lang. Yiwei, ayos lang siya. Okay lang. Oo. Okay lang. Tatay, nanay. Paano naging ganyan ang posisyon ninyo? Napakahina. Huwag kayong magpadaig sa kanya. Dapat gamutin ang sakit. Jian Xiao, sinong may sakit ang sinasabi mo? Sabi ko sa'yo, kaya ko. Matigas ang ulo mo. Ano ang mas mahalaga? Katawan mo o ang pride mo? Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung hindi, paano tayo mabubuhay sa hinaharap? Bakit hindi ako mabubuhay kasama ka? Sabihin ko sa'yo, kung hindi ka buntis ngayon, ipapakita ko sa'yo ngayon. Matigas pa rin ang ulo. Matigas ang buong katawan. Ang bibig ko lang ang matigas. Wala nang ibang matigas, di ba? Ang sanggol sa sinapupunan mo. Ang mga sinasabi ng manugang mo ay para sa ikabubuti mo. Bakit hindi mo ito pinapahalagahan? Kainin mo yan. Kain. Xiao. Nagkakamali ka talaga sa kanya tungkol dito. Haha. Na si Yiwei ay palihim na bumili ng mga supplement. Nagpapatingin siya sa doktor at nagbabasa ng mga magazine tungkol sa kalusugan ng lalaki. Hindi dahil may sakit siya. Ano naman ang dahilan? Ang may sakit pala ay ang kanyang ama. Ako. Tinutulungan ni Yiwei ang kanyang ama na bumili ng mga supplement, magpakonsulta sa doktor, maghanap ng impormasyon hindi niya sinasabi sa iyo para rin protektahan ang mukha ng tatay. 'Di ba? Mahal. Hindi na ito maitatago ngayon, hindi mo pwedeng hayaan ang anak mo ang magdala ng sisi para sa iyo. Hindi naman ganoon. Tumahimik ka. Ngayon, hindi na ito maitatago. Hindi mo pwedeng hayaan na kayo ni Xiao ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, di ba? Pagkatapos ng lahat, kayong dalawa ang magsasama habang buhay. Ang bagay na ito, problema ng tatay mo ito. Wala akong sakit. Walang sakit. Hoy, kung ganun ang sasabihin mo. Paano naging ganito ang resulta? Hindi ko alam na ang mga bagay ay magiging ganito ang takbo. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga.
Ano ang iisipin sa iyo ng iyong manugang? Gusto mo bang aminin ng anak mo na siya ay may sakit o aminin na siya ay nagpapanggap na mahirap para lokohin siya? Alinman sa dalawa ay makakaapekto sa kanyang emosyon at makakaapekto sa bata sa kanyang sinapupunan. Mukha ba o apo ang gusto mo? Ako. Kahit papaano isa sa amin dapat may isang hindi maayos. Maaaring ikaw ang hindi kaya o ang anak mo ang magpapasya. Hindi mo alam kung kaya ko o hindi. Hindi mo alam kung kaya ko. Sige, sige. Wag na lang natin pag-usapan pa. Wag na natin pag-usapan, okay? Kain na tayo. Mag-move on na tayo at wag nang banggitin, wag nang ulitin. Kain, kumain na kayo. Tatay? Tagay ko po sa inyo. Sige anak. Mapa, mag-ingat kayo sa daan. Mag-ingat kayo. Sige. Pasensya na. Ang laki ng pagkakamali natin. Pangako ko na sa hinaharap, hindi na kita pagdududahan. Pagkatapos ng nangyari ngayon, na-realize ko lang na napakabuti mong tao at hindi mo ako lolokohin. Sa totoo lang, hindi ako kasing ganda ng iniisip mo. Hindi ka naman masama, napaka-maalalahanin mo sa akin at masunurin sa magulang. Mabuti kang tao. Hindi ako kasing ganda ng iniisip mo. Tingnan mo, may nakita akong isa pang magandang katangian mo pagiging mapagkumbaba. Hindi lang ikaw, pati magulang mo ay mabubuti. Tingnan mo, para sa relasyon natin, sa harap ng mas nakababata nagsalita pa sila ng ganun sa harap ni Xiaobei. Bihira talaga yon. Oo. Naiinggit talaga ako sa'yo sa ganoong pamilya. At nagtutulungan. Muiwei, napakaswerte ko talaga na maipakasal sa'yo. Ang baby ay ipapanganak sa ganoong pamilya. Magiging masaya. Puno ng pagmamahal ang pamilya natin. Mag-asawang nagkakasundo at mga anak na masunurin. Uwi na tayo. Direktor Yao Yao. Opo, alam ni Jimu na buntis si Jane Xiaoxiao pero sa hindi malamang dahilan, itinago rin niya ang tunay niyang pagkatao at pumasok sa Linji Group. Pinakasalan pa niya si Jane Xiaoxiao. Gusto sana nating iligtas ang sanggol. Kung mabubuhay ang bata, ngayon itong sanggol na ito, hindi na pwedeng iligtas. Direktor, ano na ang gagawin natin ngayon? Yung kapatid sa labas ni Jen Xiaoxiao, nagtatrabaho ba sa Ringgi? Opo. Pinatawag mo ako. Sabi mo may paraan ka para kay Jan Xiaoxiao. Anong paraan? Bukas, magkakaroon ng press conference ang kumpanya nyo. Subukan mong ihatid siya sa may hagdanan. Ako na ang bahala sa susunod. Anong gagawin mo? Bakit mo siya pinoproblema? Siyempre hindi. Gusto ko lang kumpirmahin ang motibo mo. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo na kailangang malaman ng lahat. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Ninakawan ka niya ng proyekto. Bukas sa project launch event, siya rin ang magiging bida. Basta mawala siya, ikaw ang papalit sa entablado. Ako ang dapat na nasa entablado. Siyempre, sa ganitong importanteng okasyon, gusto mo bang maapakan niya? Karapat-dapat ba siya? Tama ka. Hindi siya karapat-dapat. Tara na. Anong problema? May problema sa PPT para sa speech ko ngayon. Kailangan kong ayusin ito. Ikaw na bahala. Sige. Nagtago ka rito para magyosi. Magyosi ka, hindi kita istorbohin. Iway, hagdanan, tulungan mo ako. Xiao. Kay Xiao. Jen Xiaoxiao. Nawala na ang bata. Sa pagitan mo at ni Muiwei, mawawala na ang connection. Hindi siya mananatili sa'yo. Oh,
O siya nga. Hindi pwedeng itago ang batang ito. Operasyon na ngayon. Oh, Anastasia, pero ang buntis. Oo. huwag niyo pong saktan ng anak ko, pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako, huwag niyo akong hawakan. Bilisan nyo. Nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo pong saktan ng anak ko, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong saktan ng anak ko, nakikiusap. Huwag kang umalis. Dire. Sasaktan nila ang anak natin. Ayos lang, nandito ako. Poprotektahan kita at ang ating anak. Baby. Anak ko. Maayos ang bata, napaka-healthy niya. Yue, sa pagkakataon na ito, maraming salamat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Asawa ko ka. Responsibilidad ko ang alagaan ka at ang baby. Yue, Napakaganda na meron ka. Talagang mag-asawa tayo, okay? talagang magpakasal. Talagang gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Hindi peke na mag-asawa. Okay. Meron akong tahanan, Yue. Xiao, napakatapat mo sa akin. Hindi ko maisip kung gaano ka magiging malungkot pag nalaman mo ang tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na ito maitago sa'yo. Okay lang, napaka-considerate ni Xiao Xiao. Siyang tunay na maunawaan niya. Well, Xiao Xiao, Congratulations sa paglabas mo. may isang bagay na kailangan kong aminin sa'yo. Sa katunayan, ako ang presidente ng Mu Group. Hindi. Hindi ba ito napaka-straightforward? Paano kung ipadala ko siya pabalik? Paano kung ipadala niya ito pabalik? Ano ang sinabi mo, presidente ng Moose? Baby. Anak ko. Ayos ang bata, napakaganda ng kalagayan niya. Iway, sa pagkakataong ito, salamat sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Asawa kita, tungkulin kong alagaan kayo ng baby. Yue? Napakaswerte kong nandito ka. Mag-asawa na talaga tayo. Okay? Magpakasal na talaga tayo. Gusto ko talagang makasama ka habang buhay. Hindi peking mag-asawa. Sige. May pamilya na ako, Yue. Xiao, napakatapat mo sa akin. Hindi ko maisip kung gaano ka kalulungkot kapag nalaman mo ang totoo tungkol sa akin. Pero hindi na kita kayang lokohin pa. Okay lang, napakaunawain ni Xiao Xiao. Maiintindihan niya yun sigurado. Well, Xiao. Congratulations sa paglabas mo. May isang bagay akong kailangang aminin sa'yo. Sa totoo lang, ako ang presidente ng Mu Group. Hindi. Hindi ba't masyadong direkta? Paano kung ibalik ko siya? Paano kung ibalik niya? Anong sinabi mo? Presidente ng Moose.
Tatay, okay lang ang bata. Mabuti ang kalagayan ng bata, napakaganda ng pangangatawan. Salamat sa'yo ngayon. Anong sinasabi mo? Asawa kita, tungkulin kong alagaan kayong mag-ina. Ang sarap ng pakiramdam na nandito ka. Pakasal na tayo, ano? Ano, totoo pakasal tayo. Gusto ko talagang makasama ka habang buhay. Hindi peking mag-asawa. Sige, May tahanan na ako ngayon. Xiao, napakatapat ng trato mo sa akin. Hindi ko ma-imagine kapag nalaman mo kung sino ako, kung gaano kalungkot ang mararamdaman mo. Pero hindi ko na kayang itago pa sa'yo. Okay lang, napakaunawain ni Xiao. Makakaunawa siya sigurado. Xiao, congratulations sa paglabas mo sa ospital. May isang bagay akong gustong aminin sa'yo. Sa totoo lang, ako ang presidente ng Mew Group. Hindi. Masyado bang diretso yon? Paano kung kakalabas lang niya sa ospital, mapapabalik siya? Anong sinabi mo, ang presidente ng Mu Group? Anong sinabi mo tungkol sa president ng Moose? Bakit mo siya binanggit? Hindi. Mali ang narinig mo, Xiao. Okay lang ako. Bakit ko siya babanggit? Talaga? Oo. Bakit mo biglang binanggit yang tarantadong yon? Tarantado? Xiao. Anong ginawa niya sa'yo? Bakit mo siya galit na galit? Kahit sariling anak niya, hindi niya pinatawad. Pinapagpalaglag niya ng bata ang fiancé niya. Ano pa ba siya? Xiao? Sabihin mo sa akin, anong ginawa niya sa'yo? Sobrang importante sa iyo itong bata. Kung alam niya ang totoo, pupunta ka sa president ng Moose para magbayad? Wag kang gumawa ng problema. Wala lang, ayoko lang sa mga mayayaman. Lalo na sa mga kasing yaman niya. Talagang kinaiinisan ko sila. Talaga? Oo. Xiao. Congratulations sa paglabas mo. Ang ganda, thank you. Sabi mo tong kapangalan, bakit ganito kalaki ang agwat ng mga tao? Isa ay isang hamak na tarantado, at ang isa ay mabait, gwapo, at maalalahanin. Oo. Assistant Wang, gaano karami ang assets ko? May paraan ba para maging mas mahirap ako? Ang net profit ng company ngayong taon ay lampas sa 10 bilyon. Ang request mo ay medyo mahirap. Ganon ba ako kayaman? Mr. Mu, sa tingin ko ang dahilan kung bakit galit ang asawa ang dahilan sa president ng Moose. Ay hindi galit sa mayayaman. Ano ang nalaman mo? Nalaman ko ang tunay na salarin sa kidnapping case. Sabihin mo. Yao Feng'er. Yao Feng'er. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Sabi ko nga ba't si Xiao ay sumalungat sa presidente ng Moose? Akala niya ipapa-abort ko ang bata. Nasaan siya? Hanapin mo siya para sa akin? Handa na po ako. Pagdukot at pagpapalaglag, ikaw ang gumawa. Oo. Yao Feng'er, sa tingin ko mabuti naman ang trato ko sa'yo. Bakit mo sinaktan ang asawa at anak ko? Muyiwei, talaga bang hindi mo alam? 10 taon na kitang gusto na kita nung nag-aaral pa ako. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtrabaho ako kasama mo sa kumpanya. Malinaw naman na ako ang pinakamatagal na kasama mo. Bakit siya ang naging asawa mo? Gusto mo ako? Pero pamilya ko sasaktan mo. Oo. Mahal kita mo. Pinakasalan mo si Jian Shoxiao dahil lang buntis siya. Pwede rin akong magkaanak para sa'yo. Tingnan mo ako. Anong kulang ko kay Jian Shoxiao? Assistant Wang. Ipagbigay alam sa lahat. Simula ngayon, kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Yao Group. Iban ang lahat ng pakikipagtulungan. Gusto kong gawing ganap na mawala ang Yao's Group sa Yuncheng. Huwag Mang Mu, hindi mo pwedeng gawin ito.
Hindi. Kaya mong saktan ang pamilya ko, bakit hindi kita kayang saktan? At mas lehitimo pa ang dahilan ko kaysa sayo. Naiinis lang talaga ako sayo at nakakadiri ka. Ganun ba talaga kabagsik ang loob mo? Wala ka bang nararamdaman? Assistant Wang, hanapin mo para sa akin ang pinakamahusay na abogado, 20 taon. Opo. Mu Yiwei, ikaw pala ang presidente ng Moose. Ang tanga-tanga ko. Pasensya na, hindi Sir Mu, huwag kang aalis. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Mahal kita, Sir Mu. Dalhin nyo na siya palayo sa akin, bilisan nyo. Sir Mu. Sagutin mo ang telepono. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Ate! Xiao. Mu Yiwei, ikaw mismo ang magsabi sa akin. Sino ka ba talaga? Ako ang CEO. Talaga nga. Kahit peke ang pagkakakilanlan ko, tapat naman ang loob ko sa'yo. Gusto na gusto kita talaga. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa'yo? Itinago ko ang tunay kong pagkatao sa tabi mo dahil sinabi mong ayaw mo sa mayayaman. Gusto mong humanap ng magiging ama ng bata. Kaya nilapitan mo lang ako para sa bata. Tama ba? Tama ba? Oo, ganun nga ang nasa isip ko noong una dahil sariling laman at dugo ko siya pero pagkatapos, talagang umibig ako sa'yo. Kaya ang mga mapag-alagang salita at pag-aalaga ay para lang sa bata. Hindi mo naisip na para sa akin. Nanatili ka sa tabi ko. Nag-aantay lang na maipanganak ang bata at pagkatapos ay kukunin siya, tama ba? Xiao, bakit mo naiisip yan? Eh bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo mong pagkatao? Nanatili ka sa tabi ko gamit ang peking pagkatao. Para lang hindi ko matiyak ang pagkakakilanlan bilang asawa ng presidente ng Mew Group. Totoo ba? Pagkapanganak sa bata. Maghahanap ka ng iba ng karapat-dapat na asawa ng presidente, tama ba? Hindi. Hindi, kung gusto mo, maaari kong ilantad ang iyong pagkakakilanlan bilang asawa ng presidente ng Moose. Hindi ko kailangan si Mu Yiwei. Xiao, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat, pero maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita. Ngayon, ang kakaiba mo, natatakot ako. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Xiao. Bitawan mo ako, huwag mo akong hawakan. Sige, hindi kita hahawakan. Hindi kita hahawakan. Huwag kang magalit. Umalis ka. Lumabas ka. Ayaw na kitang makita. Aalis ako. Huwag kang magalit. Umalis ka. Hahaha. Ginoong Mu. Kalahating buwan na, hindi mo pa siya napapatawad. Ayaw sumagot sa telepono at ayaw akong makita. Sinisi niya ako dahil hindi ko siya inilantad bilang asawa ng CEO. Ngayong inilantad ko na, pero mukhang mas galit pa siya. Sa palagay ko, hindi mo pa talaga naaabot ang kanyang puso. Alam mo, Subukan mong isipin, hindi maganda ang kanyang pamilya. Matagal na siyang hindi ligtas at ikaw ang pinagkakatiwalaan niya ng husto. Pero ikaw ang pinaka-nagsinungaling sa kanya. Dagdag pa, sensitibo siya habang buntis. Ang pinakakulang niya ngayon ay katiyakan. kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Ayon sa karaniwang takbo ng mga short drama. Susunod. Diyan Xiao, nasaan ang pera ko? Ginoong Wang, biglaan kasi nangyari. Bigyan mo naman ako ng konting panahon. Siguradong aayusin ko ito. Bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Ngayon, ang sabi-sabi sa industriya, sabihin mo sa akin tungkol sa stepmother mo at kapatid mo na tumakas kasama ang malaking halaga ng pondo ng proyekto ng Linji. Galit na galit ang tatay mo. Nasa ospital na siya. Totoo ba yon? Inaasikaso na namin ang bagay na ito. Wala akong pakialam. Kailangan mong magbayad ngayong araw. Ang pera ko. Ginoong Wang, ngayon ang turnover ng Linji ay hindi talaga maganda. Sandali lang, okay? Hindi ba matagal nang ipinahayag ng Mew Group ang tungkol sa iyo? Mayroon ka bang pagkakakilanlan bilang asawa ng presidente ng Moose? Kung wala kang pera, hingin mo sa asawa mo. Ang perang ito ay para sa Mew Group ay maliit na halaga lang.
Wala itong kinalaman sa kanya. Ako ang bahala. 3 araw, Ginoong Wang. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. Siguradong kaya kong ibalik ito. Wala akong pakialam. Kailangan kong makuha ang pera ngayong araw. Ginoong Wang, edi ikaw naman ang lumalabag sa kontrata. Ay naku Xiao, kumalat na ang balita. May 30 o 40 katao sa labas, lahat ay nandito para humingi ng pera. Hoy, nauna ako rito. Ang perang ito ay dapat ibigay muna sa akin. Anong gagawin natin, Xiao? Ngayon pinalibutan na ng mga tao, pinalibutan ng kumpanya. Kailangan mong mag-isip ng solusyon. Bilisan mo at ibigay ang pera. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magbabayad ngayong araw, ako ay... Anong gagawin mo, Ginoong Wang? Huwag mong apihin ang asawa ko ng ganito. Anong gagawin ko? Yung ginoong mo ba yon? Ang nangyari ngayong araw, hindi ko sinasadya. Na-embaras ang ginang. Nangyari ito kay Linji. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kung ikaw ang magsasalo ng sisi sa bagay na ito, ibig sabihin may suporta ka ng Moose. Makakampante na ako. Ginoong Wang, sinabi ko lang kanina na wala siyang kinalaman dito. Mu Yiwei, huwag kang makialam. Sige, kung ayaw mong makisali ako, hindi ako makikialam. Magpatuloy ka. Talagang hindi ka makikialam? Pipilitin ko siya. Gawin mo ang gusto mo. Mag-asawa kami ni Xiao Xiao, pero hindi ako nakikialam sa trabaho niya. Hindi talaga ako nakikialam. Iginagalang ko siya. Yung Jan Xiao na yon, bigyan mo ako ng pera, ngayon din. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, hindi ako aalis. Magli-live streaming ako, ipapakita ko sa buong mundo ang kahihiyan ng Linji mo. Kung gagawin mo yan, tatawag ako ng pulis. Ayon sa kontrata, wala kang karapatang kunin ang puhunan mo noong araw na yon. Paglabag yan sa kontrata at kailangan mong magbayad ng multa. Gusto mo pang humingi ng pera sa akin, ang yabang mo na. Magreklamo ka. Hindi ako takot na lalong lumala ang sitwasyon. Sige. Yung ginong mo, hindi ba sabi mo hindi ka makikialam? Hindi ako nakikialam. Hindi ako nakikialam sa mga usapin sa trabaho. Iginagalang ko siya ng husto. Eh bakit ka umuubo? Kailangan kong sumingit para asikasuhin ang personal kong usapin. Ngayong araw, nais kong ibigay ng libre ang 51% ng shares ng Mu Group sa aking asawang si Jian Xiao. Hindi. Ibig mong sabihin ba na mas marami na ngayong hawak niya na bahagi kaysa sayo? Tama, si Jian Xiao na ngayon ang pinakamalaking may-ari ng bahagi sa Mu Group. Mr. Chu, kamusta? Pirmahan mo at magkakabisa agad ito. Okay, tapos na ang personal kong usapan. Ituloy natin. Mangolekta ng pera. Bakit ko pa siya uutusan? Nababaliw na ako. Mr. Jan, pasensya na sa abala ngayong araw. Aalis na ako, huwag kang mag-alala. Yung mga tao sa labas, sasabihan ko sila. Hindi na nila kayo aabalahin pa. Totoo ang kontratang ito. Siyempre naman. Mu Yiwei, alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag pumirma ako nito, sa akin na ang buong moose. Alam ko, sinabi na sa akin ng mga shareholder, ng mga legal partner, lahat, ang dami-daming beses ko nang narinig yan. Eh bakit mo pa ginagawa ito? Kapag meron ka nito, magkakaroon ka ng kapangyarihan para kontrolin ako. Kapag nasaktan kita o tinalikuran kita sa hinaharap, magagamit mo rin ito para saktan ako. Nababaliw ka. Gusto ko lang malaman mo na taos puso ako sa'yo, Xiao. Magtiwala ka sa akin, okay? Alam ba ito ni nanay at tatay? Hindi sila papayag. Xiao. Alam namin ito. Nanay, tatay. Oo. Desisyon ito ni Yiwei. Napag-usapan na niya ito sa amin. Ang tatay mo at ako, pareho kaming okay lang. Oo, umaasa kami ni nanay na mabuhay ka ng maayos. Kung magagawa mo ang mga ito at pagkakatiwalaan ka namin, sulit na sulit yon. Sa buhay ng tao, pera nga ay napakahalaga pero mas mahalaga ang tao. Xiao, para sa mga magulang napakahalaga ka. Xiao. Babalikan na natin. Umuwi ka na. Miss na kita. Xiao, maging pamilya mo na kami ha? Umuwi ka na, manugang. Pag-iisipan ko muna ulit. Sige, bigyan mo muna ako ng probation period. Pwede ba yon? Mu Yiwei, hindi mo kailangang gawin to. Kahit hanggang sa mga anak ka, hayaan mo akong manatili sa tabi mo, ha? Ha? Hoy, Xiao, dahan-dahan, buntis ka pa.
Muiwei, tama na yon. Huwag kang Hindi pwedeng ganun. Probationary period ako ngayon. Dapat positive ako. Tara na. Yao Feng Er. Mo Yiwei, ang lupit mo. Sinira mo ang pamilya ko at makukulong ako ng 20 taon. Paano mo nagawa ito sa akin? At ngayon, nandito ka pa rin kasama ang babaeng ito at nagtatawanan dito. Yao Feng Er, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Huminahon ka. Yao Fenger, hindi mo masosolusyonan ang problema sa ganitong paraan. Maaari kang humiling ng anuman. Wala akong gusto. Gusto kong pagsisihan niya. Gusto kong pagsisihan ng hayop na taksil na ito. Gusto ka niya. Mahalaga sa kanya ang sanggol sa sinapupunan mo. Gusto kitang patayin. Gusto kong mamatay kayong dalawa ng sanggol. Gusto kong pagsisihan niya habang buhay. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Muyiwei, napakamahal mo sa kanya, kaya mong gawin ang lahat para sa kanya. Kung gayon, ikaw ang mamatay para sa kanya. Muyiwei. Yiwa. Ha ha ha, dapat ka talagang mamatay. Lahat ng taksil na traidor sa akin ay dapat mamatay. Mr. Mu. Pigilan mo siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Mr. Mu, tumakas tong babaeng baliw na ito. Isusuli ko na siya kaagad. Suwisampahan mo ng kaso hanggang hindi ka na makalabas. Dalhin mo na siya. Bitawan mo ako. Yiwei. Yiwei. Ayos lang ako. Yiwei. Huwag kang mamatay. Pangako ko sa'yo, basta hindi ka mamamatay, magkakabalikan tayo kaagad. Hindi na ako makikipagtalo. Totoo? Totoo? Totoo talaga. Sumumpa ka. Sumusumpa ako. Pangako ko, gagawin ko kahit anong gusto mo. Tumawag ng ambulansya, anong ginagawa mo? Hindi na kailangan. Iwei, anong sinasabi mo? Huwag kang sumuko. Nandito pa ako. At ang sanggol sa tiyan ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Iwan. Huwag kang mag-alala, isipin mo. Ayos lang talaga ako. Hindi, tatayo ako para ipakita sa'yo. Huwag kang magpakalakas. Nasaan ang susi ng kotse? Masyadong mabagal ang ambulansya. Tayo na lang ang maghatid sa kanya sa ospital. Kailangan ba talaga nating pumunta sa ospital? Anong sinasabi mo? Bilisan mo. Ma'am, pakiusap, huwag magpadala sa emosyon. Pakisilip nga po. Okay ka lang. Sabi ko, okay lang ako. Anong nangyari kanina? Nagagasgas lang kamay ko, okay lang. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Hindi mo ako masisisi ngayon. Sabi ko nga, okay lang ako. Pero hindi ka naniwala. Kanina mo lang sinabi na kung hindi ako mamamatay, hindi ka na makikipag-away sa akin. Sumumpa ka. Ipinapangako ko sa'yo. Talaga? Muyiwei. Alam ko na yon nung sandaling iyon. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mabuti naman. Sa wakas, maaari na akong maging ama ng legal. Sa wakas. Ma'am, tuloy na po. Tuloy na. Mas pagigihin pa. Relax lang, relax. Bakit ang tagal? May problema ba? Ay, sandali pa lang naman. Hintay ka lang ng konti. Ito ba talaga ang pinakamagaling na doktor? Bakit ganun na lang ang pag-iyak ni Xiao Xiao? Hindi ba't ikaw mismo ang pumili sa doktor na ito? Pinili mo siya pagkatapos ng 6 na buwan, di ba? At pinauwi mo pa siya mula sa abroad. Dahil lang galing siya sa abroad, doktor na pinauwi. Hindi ko alam kung angkop ba siya sa kondisyon ni Xiao Xiao. Ay, kailangan talagang sumigaw pag nanganganak. Kailangan sumigaw kung hindi, ay. Bakit walang kibo? Nawalan na ba ng lakas si Xiao Xiao? Anak, pakiusap, tumigil ka na sa pag-uga, okay? Gaano nakatagal sa loob ang manugang mo? Ang tagal mo nang umuuga. Noong hindi pa pumapasok sa publiko ang mus, hindi ka naman ganyan kanerbiyos. Paano naman magiging pareho? Mabibigay ba nito sa akin ang anak pabalik? Nurse, kumusta na ang asawa ko? Maligayang pagbati sa maayos na panganganak. Kambal po, ligtas naman ang ina at ang mga sanggol. Salamat. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati. Kambal pala. Xiao Xiao, naghirap ka. Kumusta na ang mga sanggol? Maayos naman silang lahat. Magulang na tayo ngayon. May sarili na tayong anak na lalaki at babae. May sarili na akong maliit na pamilya. Salamat, Muyiwei. Binigyan mo ako ng tahanan. Walang anuman.